ayun, so now, kasama rin ako sa Sikabu for this upcoming new series. Marami pa po. So, Favorite may tanong ko. Yes. Since nalalapit na po yung Father's Day, gusto naman namin malaman, how is your relationship with your father, the senator? Okay naman. It's a normal, typical father-son relationship. But we're more, kanina kasama ko lang siya. So, we're trying to discuss current situations. And trying to update him also what are the feedbacks and consensus of majority, what's happening. So, for his information. Pero it's a normal father and son relationship. Nagtatay kami. Kasi yun naman siya naman yung model ko eh. So, siya yung tinitignan ko lagi. Kasi, of course, lahat nung batikos sa kanya, hindi siya nag-aaral, hindi nag-English, hindi nagsasalita. Chairman daw siya ng Committee on Silent, diba? So, because everything, those things are, tumatagos din sa amin. So, but it's part of his job, and we understand that as kami rin, ako, as a politician din, so it's part of our job, kasama yan, but of course, as a son. So, ang lagi naman niyang binabanggit sa akin, sa amin magkakapatid, so, we already know kung ano yung pagkukulang, ano yung mga kailangan, ano yung dapat. So, baka on our end, through us, as our tatay namin, bilang magulang namin, so, through pagsusumikap niya, so maiayos namin, mapunuan namin yung kanyang pagkukulang, which I think we did naman. That's why, nung gumraduate ako noong 2024 on my doctoral degree sa Pamantasan Lungsod ng Manila, I told him na regalo ko to sa iyo. This is my gift to you, as you ask us. Kasi di ba sinasabi nga nila kung meron man daw pwedeng ipamana. Sabi niya sa akin yung lagi. So kung meron man akong pwedeng ipamana sa iyo na hindi pwedeng kunin ng ibang tao sa iyo, yun yung edukasyon mo. Ang lupa pwedeng kunin yan, ang kotse at damit at lahat, bahay pwedeng kunin lahat yan, except yung edukasyon mo tsaka yung moral values mo. So I was asking him, baka pwedeng niyang i-file yung pagbabalik ng GMRC ulit sa mga local kasi parang nawala na yun. We're in the generation na I think it will strengthen the core values of tayong mga Pilipino, diba? Tayo, laging tinitignan kung anong grade mo dun sa GMRC. Diba? Hindi ka mataas sa ibang academics, but yung GMRC mo, titignan because that's your moral standard. That describes you as a person to see ka ba. So I think yun yung isa sa gusto niyang file na gulot na maibalik talaga sa part of the curriculum ng mga estudyante. Especially now na we all know na with the social media, minsan di ba yung accessibility is very open. So medyo kailangan din magabayan yung mga kabataan po natin. And me, myself, as a father also, may anak din ako. So those are the things na binabantayan ko rin, making sure na yung mga anak ko magabayan ko. Of course, by not restricting them or depriving them of the privilege na what they have now. Because I was telling them when I was young, I only have 5 channels to choose. Yung TV, iniikot pa, di ba? So, my time to watch only yung oras ng panonood ko is I think 5 to 6 lang. Which is yun yung anime time. And alam mo, doon lumalabas yung Voltes pa, yung Voltron. Doon lang, between that time. Kasi yung pag-uwi mo ng eskwelahan, di ba? So, yung 5 to 6, doon ka lang manonood. Kasi pag apak ng 6, news na, sila na. Di ba? After ng 6, basketball na, PBA na. After ng basketball, matulog ka na kasi may pasok ka pa bukas. So, yun lang ang time na pwedeng manood. So, you only own one channel, depende kung anong anime o cartoons ang gusto mong palabasin. Whether batibot pa yan, ng dating time na yan, yung mga pinapanood. So, yun. So, now, syempre, they're very fortunate, ang dami access, everything. But, of course, kailangan pa rin silang gabayan para sa future na maganda. Hindi naman pwedeng too much liberated din sila kasi mahihirapan sila sa justice.
Thank you, Thank you Amazing po. Jean. Thank you. Next na magtatanong, John Bauta Showbiz. Yes. Hello po, sir. You're talking about the one of the BTS news right now, no? In the government. Isa kayo doon, in a good way, no? Considering also your many accomplishments, no? Paano nyo nababalance yung like yung role ninyo ngayon sa government, yung role ninyo as a family man, and then nag-showbiz pa kayo? At dati nga, kasama pa yung nag-aaral pa ako ng doctoral eh. Ayan I mean, na, yeah. sometimes I don't know how I was able to manage at the same time. Pero I think siguro just giving up, setting up priorities. And of course, nagpapasalamat ako sa pamilya ko because they're part of yung sacrifice na binibigay nila because the time na kailangan, hindi ko lahat may bigay din sa kanila. As a family kasi they also, buti lang, Tanya is also, my wife Tanya is also coming from the same industry, entertainment industry, so I don't have to explain yung nitty-gritty ng trabaho namin, di ba? Kung bakit ako umuwi ng madaling araw, bakit ang tagal ko bago ako makauwi. So, she fully understand, fully support. Kasi alam niya yung trabaho. We're both in that industry. Alam niya, doon din siya nakilala. Naging reyna rin siya ng teleserye during her time. So, yun, malaking tulong po talaga yun for helping. And we always complement ang trabaho namin as mag-asawa. So, dahil lagi ako nagtatrabaho, lagi ako mula, so siya naman ang bantay sa mga bata. Siya ang timon sa ilaw ng tahanan. So, ayun po, I think it's more on balance lang. Hindi pwedeng sumobra sa isang bagay. Pero kung merong mang nawala sa akin is, I think yung attending socials, yun, wala nang talaga. Because I don't have that luxury na makapag-socials pa. Yun nga po, wala na kayong time? Wala. Pero naman, hindi ko naman nahanap kasi rather than going out and having socials, I would rather spend it with my family and rest sa bahay namin. To have time and talk with my kids. In my age, pinagdaanan ko na rin naman yung socials nung bata-bata ako, nung binata ako. So, okay na ako doon. Wala na akong gusto pang ma-achieve dun sa mga pagdating sa socials. Of course, I miss yung mga, ano ba, may mga invitation ng mga birthday, mga kaibigan, mga ganito, di ba? It's all part. So, but unfortunately, hindi ko na magawa yun because sobrang load ng trabaho. So, but in other way, at least nagpapasalamat pa rin ako. It's better than that kasi sa wala akong trabaho. Diba? At least may trabaho ako na ginagampanan. So, may pinapakain ako sa pamilya. That's the most important thing. Any challenges po, yung hardest thing po about your role right now? Or was there ever a chance that you need to sacrifice one thing, family, as against your role in the government, or role in the government as against your For the schedule naman, kasi I think ang nasasakripisyo ko talaga is yung pamilya. But yung sinabi ko, it takes two to tango, di ba? Kaya nga nandiyan yung asawa ko, help me explain dun sa mga anak namin. At of course, yung anak ko, 18 years old na ngayon. So, first year college na rin. So, nakakaintindi na rin. Medyo mature na ngayon. So, my second is already magsi-senior high na. So, pinagtutulong-tulungan na lang namin yung bunso. Ngayon yung makulit na wala pang naiintindihan. Okay naman, kasi complementary naman yung give and take ng situation. But mahirap kasi sometimes nasa gobyerno ako pero ang role ko sa Batang Quiapo is snatcher. Diba? It's so hard. Mahirap talaga. Pero trabaho yan. You have to separate yung two things na yun. And then, siyempre, pag uwi mo, tatanungin ka ng bunsong anak mo, ano ka ba talaga, taga-gobyerno? That's part of the, unless meron kaming pinag-uusapan pag kumakain kami. So, here's the funny thing. But syempre, sometimes, pag may mga lines na offensive sa government, I try to contest it to the right way na baka pwede i-tweak natin. Kasi hindi siya appropriate for me. Although I'm an actor here, but of course I also have another hat na I'm representing the government. I work in the government. So medyo ito-tweak lang namin. Not too much, hindi masyadong offensive. Kasi nga, magnanakaw kami doon. So kami, kumbaga, ang role namin na
walang gobyerno dun. Ang importante sa amin, gobyerno lang sa amin is yung maalamnan namin yung tiyan namin sa pang-araw-araw. Diba? Survival. So, yun. Mahirap din. Thank you po. Next po si Gracie. Yes. Good afternoon po. You started out young po as a public servant. So, what advice would you give to those who also wanted to serve the country and how to maintain their clean image just like you? Actually po, we should not stop from hoping, I think, and try to learn from all the mistakes that happened in the past, and even now, moving forward to the future. Kasi when I started, SK po ako, I was 16. So, and then after naging sangguniang kabataan ako, naging barangay captain din ako. And then after ko naging barangay captain, naging board member, and then after that, naging governor ng probinsya namin. So, the grassroots level is different from the national level. Diba ko? Kasi frontline. So, even yung mga instance na pag-aaway ng mag-asawa, ng barangay captain ako, kinakatok ako ng 2 a.m. sa bahay namin. Nakatira pa rin ako kay Senator Yapid doon. Doon pa rin ako nakatira. So, kinakatok ako kasi may nag-aaway ng mag-asawa. So, ang ginawa ko, dahil binata pa ako ng time yun, tinawag ko muna yung lupon namin na may asawa na. Sabi ko, wala akong mapapayo sa mag-asawa dahil wala pa akong asawa. Ikaw magpayo dito sa dalawang to. Sinamahan ko lang. So, but anyway, it's a learning process. Hindi mo naman there are things na hindi makikita sa libro. Hindi matatranslate during that time, hindi matatranslate ng local government code. Now, in the national government na hindi makikita ng set of laws and rules or even the constitution, sabi nga nila. Pero syempre, it's more on the values na meron ka and how you assess everything na pangangailangan ng mga kababayan natin, di ba? Kasi it always evolve. Hindi siya stuck. Di ba? Laws were created way back, but sometimes they are not adaptable to the current time. So we have to adapt kung ano yung pwede. We have to adjust. Especially now with the digital generation. Diba? Nung time dati namin, typewriter pa nun. So, and then pag pumapasok ako sa college, ang class namin, floppy disk pa. Lahat kayo, alam niyo. Hindi pa CD-ROM nun, floppy disk pa. So, yun yung so it's a transition, and I think for our government officials to really have the next generation shape up into adapting also sa future ng ating bansa. Siyempre, always hoping na wag silang mawalan ng pag-asa, what ng tatay ko, hindi nawalan ng pag-asa, try to fight for it para sa amin, sa generation namin ng mga anak niya, and then same thing on my part is I'm trying to fight not to give up for the generation ng mga anak ko, and hoping those generations will also stand up and fight for the next generation to come. Kasi if we're all gonna give up, kawawa naman ang bansa natin, di ba? So, sino pang aasahan nila Sabi nga ni Rizal, di ba? Nasa kabataan ng pag-asa ng ating So, I think yun lang yung kailangan natin. We just have to set an example and be a role model to the young ones. And last na lang po, since uso po yung mga biopic ngayon, if ever you be given a chance po na i-offer na gawin ng movie yung father niyo po, would you be willing to do it? Probably not me na. Hindi na siguro, when that time comes, pinag-usapan din namin yun na sabi ko nga sa tatay ko na baka pwedeng pasulat na natin yung storya mo. The Little Lapid story while you're well and capable, while di ba? Kasi you're the only one who knows what happened. Yung detalye, ikaw yan, mula nung nagtitinda ka ng tinapay, nagtitinda ka ng yelo, nangangahoy ka sa bundok, nakikipangahoy ka, nakikipag-alaga ka ng kabayo, so those things, nakikipaglaba ka, di ba? So, nag-alaga ka ng kalabaw. So, ito yung lahat ng mga kadetalye. So, while you're in yung mental state mo is still intact, pasulat ka natin. Para pag umabot yung time, whether it's gonna be a movie or book, di ba? At least may
may legacy na may iwan for you, magawa na natin. But I think hindi ko na siguro aabutan yun. Probably yung mga next generation, yung mga anak ko na, anak ng mga kapatid ko, whoever is gonna do it, but not in my generation. Hindi na kami magkakapatid kasi what? I'm already 47. So, may edad na rin ako. So, ang youngest namin is around, what, 40. Yun ang bunso na. Sabi ko sa tatay ko, ikaw lang may alam ng mga leading ladies mo na kasama. So, hindi namin alam kung magsulat niyan. Pero kung may mabibig sa Facebook, sa current generation, current generation, I think it's kind ano, hindi kami magre-recommend ng anybody in this generation because I think ang gusto talaga ng tatay ko should come from our family to be kung sino man ang gagawa. So, sa amin, sabi ko nga, nung nag-usap-usap kami, we'll just find somebody who's gonna be fit dun sa character niya and will able to do yung mga ginawa niya. Kasi madugong training yan. It's not an easy one. Kasi kapag ginawa mo yung story niya, kailangan namin siyang isabit sa anong tawag ito, yung barracks. Kailangan namin siyang patalunin sa bubungan ng train. Kailangan niyang bumaba sa Montalban. Walang double. Kasi dito lang, yan, di ba? So, I mean, hindi siya madali. I mean, that's why sabi nga namin, hindi siya madali. Kaya sinasabi kong hindi na siya sa generation namin because although kaya pa namin gawin, but of course, yung age namin is not in our advantage anymore. Medyo matanda edad na kami. So, tatalon sa tulay yan, di ba? So, tumalon sa San Juanico Bridge. Nagpapakaladkad sa kabayo, tumatalon sa kabayo. So, yung bata talaga ang kailangan namin i-ready, ihuhulma namin yan, iti-training namin is to magampanin niya kasi dahil madugo dahil siya, ang tinignan niyang model ng time niya, yung Jess Lapid naman, senior. So lahat ng ginawa ni Jess Lapid Senior, yung ginawa niya yung Jess Lapid stories, kailangan niyang gawin. So which is yun nga yan, pagbaba doon sa Montalban, bundok ng Montalban, naka-boots. So bumaba siya, tumalon sa train, from the bridge papunta sa train na umaandar, moving, so sa San Juanico Bridge, hindi siya ganun kadali. And then, yun nga, kamukha nang sinabi ko, if you remember that Leon Guerrero, di ba, sumabit siya dun sa barracks, tapos pinaikot siya. So, ang ginawa lang nila nun is pinali yung paa niya, nilagyan ng brace yun, tapatungan, tapos pinali, tapos nilagyan ng bearing yung bakal, sa niya sabitan. So, pag-action, binitawan niya siya. Tuloy-tuloy na yun. Non-stop. So I think pumutok yata yung ugat niya sa mata eh. Kasi because of blood circulation na pagbaba dito. So yun yung mga ganun kahirap yun. Hoping with the technology right now, plus is pang may pinakamahirap na kailangan gawin. Yung manghati ng bala. Di ba, no? Iconic yun. Oo, manghati ng bala. Imagine mo, dati wala pang wala pang special effects, no? Loloko nga namin yung mga next generation, baka naman kayo, tinidor na yung gamitin nyo, hindi na posible, mas marami. Di ba? Pili ko, pwede si Mark. Yeah. Pwede ni Toto, magtatanong ko. Kaya Mark, kasi di ba yung father mo rin sa government, yung public servant. Tapos ngayon, maraming mga offices yung laging nababash dahil sa mga ginagawa ng iba na hindi mo naman masabi na kung okay o hindi. Ano yung, paano nyo ginawa ng family nyo yung mga bash na, paano nyo parang hinarap? As yun nga, nabanggit ko kanina, of course, tao rin kami, nasasaktan kami, di ba? It's something na hindi naman namin ginusto, na gano'n ang kapalaran ng tatay ko, di ba? Na hindi na mag-aral, dumaan sa hirap. So, but hindi rin namin mapipis lahat. But ang amin lang, yung nasa puso namin at saka sa isipan namin is,
we elected to serve the people. And in serving the people, may kasama yung criticism. And criticism is always welcome. We take it as a parang learning, parang consensus, parang survey din yan, di ba? So, kasi nobody's perfect naman. So, criticism is there. So, ginagamit namin yung criticism as a learning stage and as a knowing process or parang developmental process. So, ginagamit namin yun as an inspiration also. Kung ano nabanggit ko pa niya, yun. Yung mga criticisms na yan, hindi siya nag-aaral. Those are the things na pinangahawakan ko. Bakit yung pag-aaral ko talaga tinapos ko after doctoral level. So, yun yung pinangahawakan ko as a son. Not as a public servant, as a son. Siyempre, yung mga tagus na yun, di ba? So, at least, kung makita man kami, sinasabi siyang ganun, pero kami, di ba? Hindi kami yung mga hindi nagtapos ng pag-aaral, diba? Dahil sikat yung tatay namin, we have that luxury na dahil umangat, umasenso ang buhay namin, nagbulakbol na lang kami. No, hindi ganun. So, we're very straightforward in trying to finish the task, yung objective na gusto ng magulang namin, na wag mo akong gayahin. Kahit ako nung panahon ko, gusto ko, pero hindi ko magawa kasi wala naman kami resources. Hirap ng buhay ng panahon namin. So ngayon, meron kang luxury na ganun, so huwag mong sayangin. Ituloy mo, ayusin mo yung kinabukasan mo. Hindi lang ipapamana mo sa mga anak mo. So, yun. Mahirap po. Masakit, pero it's part of our job. I think it's part of a democratic way sa atin, di ba? Criticisms are always welcome. But we take it in a positive way, not on a negative way. So, yun yung, kumbaga, nagiging inspiration pa namin sila to work better, perform better, and serve the people. But at the end of the day, kahit ano pang negative ang sabihin nila, as long as kami, puso namin at saka yung aming kaloob-looban talaga, talagang malinis yung pagsiservisyo namin. Wala kaming, kumbaga, iniipit, wala kaming konsensya, masarap ang tulog namin sa gabi, at yung pinapakain namin sa pamilya namin ay maayos. Okay na kami. We cannot convince everybody, di ba? So, as long as, yun lang, we take it as a inspiration and lesson learned. Thank you. Pero in fairness po kay Senator, nagkakaroon din siya recently, it is being appreciated by so many. Dahil ang dami pala niya na ipasang bill. Yes, marami. I think 700 plus yung members, plus ang author, di ba? Ako, as a son, I keep on saying it, pero syempre isa lang naman ako. Diba? But at least, hindi na namin kailangan pang pagsigawan. It's on the record, nandiyan naman. But kasi sometimes, he's being accused of chairman ng Committee on Silence, diba? Hindi nga siya kumikibo. And then, hindi siya mahilig makipag-debate. Hindi yan ang strength niya talaga eh. So, which is, ina-admit naman niya. But I mean, he doesn't lose focus on his job. Kasi ang kanyang trabaho ay para sa masa. Kasi doon siya nanggaling. So, kung titignan mo lahat ng bills niya, hindi siya pang ekonomiyang pero pang mahirap siya para sa mga kababayan nating mahirap. So, kamukha nga na dati pinagtawanan yung left-handed bill niya sa school. Yung pagbabawas ng libro na dadalhin ng mga elementary sa school. Kasi if you remember, di ba, time natin, bit mo lahat ng wala, di ba? Lahat ng libro, kahit hindi mo ginagamit. Pinadadala nila lahat yun. Kaya ikaw, magkanda kuba-kuba ka na. And then before he filed that bill, nabawasan yung timbang ng bag ng mga estudyante. Nagkonsulta rin naman muna siya sa DOH, mga eksperto na may effect ba yung ganito. O sabi, no, kasi yung likod, yung growth ng bata, ganito. So, Kaya tuloy. oo, di ba? Tapos, si Eric. gusto ko yan, di ba, yung stainless na trolley, di ba? Tapos, ang problema, kung akit ka ng 4th floor, di ba? Yung mga school buildings, di ba? Akit na lang. So, naalala ko pa nun, kaya nga yung kinukwento ko sa kanya dati, nag-aaral kami elementary.
Nung 1990 yata yun, nagkaroon ng malaking earthquake, di ba? We were on the 4th floor, oh. Imagine mo, dala pa namin yung gamit namin, backpack. Yung mga estudyanteng nalaglag, gumulong kasi ang bigat pag tinamaan, sasama. I think yun yung mga batas na, ano niya, na, I can say na common sense, di ba? Hindi mahirap hindi mo kailangan i-argue, which is tama. And one of the things, yung GMRC, kailangan talaga. Dapat talaga, I think we all agree. Ako, I consulted a lot of people na rin. Bakit iba na? Oo, di ba? So, I mean, bilang magulang, parang hindi rin tayo mahirapan. Kasi we acknowledge naman na school is the second home ng mga anak natin, di ba? So, yun yung pangalawang tahanan natin. So, yun yan. Ako, as a